Welcome to our online midweek service. Purihin ang Diyos sa gabing ito. Tunay sa simula pa lang ng likhain ng Diyos ang lahat ng bagay mula sa wala sa pamamagitan ni Jesucristo. Marami tayong matutunghayan, mababasa sa mga lingkod ng Panginoon na nakaranas din ng lockdown. Katulad natin, sa ngayon, nakakaranas tayo. Pero ang maganda nito, merong itinuturo ang Panginoon kung bakit ipinaparanas sa atin ang lockdown. Kaya sa gabi ito, hayaan nating na pag-aralan ang salita ng Panginoon, ang pamagat po na mensahe ng Panginoon, what to do in times of lockdown. Let's pray. Purihin ka, Panginoon, sa salita mo. Namin pong sisikaping pag-aralan. Sa iyo ko po pinagkakatiwala ang salita mo. Nawa po, O Diyos, ikaw po yung mahayag sa aming pong kalagitnaan. Nawa po, O Diyos, sa mga oras nito, sa makakarinig ng salita mo, patuloy na ito'y magsilbing daan upang maliwanagan ang aming pong kaisipan na hindi po kami maapektuhan na lockdown namin pong naranasan. Pinagpapasalamat na po namin ito dahil alam namin ang salita mo ang siyang magbibigay sa amin ng kaliwanagan, kasiyahan, sapagkat ang salita mo ang magdudulot sa amin ng kapayapaan at kapanatagan. Kaya purihin ka, Ama, pasalamatan sa mga oras nito, sa pangalan ng Panginoon Sus. Amen. Sa mga oras nito, tunghayan po natin ang sinasabi sa aklat po ng Genesis chapter 7, verse 1 hanggang 5. At ganito po ang sinasabi. Sinabi ni Yahweh kay Noah, pumasok kayong mag-anak sa daong, sa lahat ng tao'y ikaw lamang ang karapat-dapat sa akin. Magdala ka ng 7 pares sa bawat hayop na malinis, at 1 pares naman sa di malinis. 7 pares din sa bawat uri ng ibon ang iyong dadalhin. Gawin mo ito upang ang bawat uri ng ibon at hayop ay maligtas. Sa gayon, daraming muli ang mga ito. Pagkaraan ng 1 linggo, paulinin ko ng 40 araw, 40 gabi, upang lipulin ang lahat ng aking likha sa daigdig. At ginawa nga ni Noah ang bawat inutos ni Yahweh. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Na matutunghayan po natin kung papaano nakaranas si Noah ng lockdown. Kaya siya po ay inutusan ng Diyos na pumutol ng kahoy ng cypress para gawing daong. Sa panahong iyon, si Noah lang ang matuwid sa harap ng Panginoon. Sukdulan ng kasamaan ng tao, hindi na gumagawa ng mabuti. Kaya may purpose, may layunin ng Diyos kung bakit niya gustong lipulin pati ang kanya pong likhang mga hayop, mga tao. May mga dahilan, maaring kino-question natin bakit hindi ba katarungan ng Panginoon, bakit niya nilipol. Sa lahat ng nangyayari, may magandang plano, may purpose po ang Panginoon kung bakit ito nagaganap. Katulad natin sa ngayon, kung bakit tayo nakakaranas ng lockdown, merong itinuturo sa bawat isa sa atin kung paano si Noah tinuturuan ng Panginoon nung siya'y nasa loob ng daong, sa loob ng 40 araw, 40 gabi, hindi siya naiinip dahil alam niya may magandang plano ang Panginoon sa kanyang buhay. Kaya sa mga oras ito po ang ating pong pag-uusapan para hindi po tayo maapektuhan sa lockdown ng ating pong nararanasan. Unang puntos,
na dapat po nating naunawaan. Know what is the purpose. Alam ni Moises, alam ni Noah ang kanipong kalagayan kung bakit inutusan siya ng Diyos na gumawa ng daong, at pagkatapos pumasok siya sa daong kasama ang kanyang pamilya, kasama ang mga hayop, na bawat pares ng hayop, ibon, malinis o hindi malinis, ay inuutos ni Yahweh na alagaan para hindi mamatay. Ang isang maganda na ginawa ni Noah, lahat ng instruction ng Lord sa kanya ay sinunod. Dahil alam niya, may magandang plano ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya, ganoon din sa buhay natin kung bakit ipinaparanas ng Diyos ang lockdown. Kasi pag naisip natin, narinig ang lockdown, laging unang iniisip natin negatibo. Pero meron ding idinudulot na maganda itong lockdown. Natututo tayong magluto, natututo tayong maglinis, natututo tayong manalangin, natututo tayong magtiwala sa Diyos. At yun ang gusto ng Diyos kung bakit ipinaparanas niya ang ganitong sitwasyon. Hindi para tayo pahirapan, para turuan, para malaman natin kung ano ba yung purpose ng Diyos sa buhay natin. Alam ni Noe ang purpose ng Lord sa kanyang buhay kung bakit siya inutusan ng gumawa ng daong. Sa loob ng 40 days and 40 nights, hindi po madali. Sarado ang pinto. Wala siyang lalabasan. At isang maganda dito, palibasa, itong si Noah namuhay na kasama ang Diyos. Ito po yung maganda na dapat nating maunawaan. Ano po ba ang ibig sabihin ng mamuhay kasama ang Diyos? Sa panahon natin na hindi tayo makalabas dahil bawal, stay at home. Ang nais ng Panginoon, matuto tayong magtiwala, matuto tayong tumulong sa ating kapwa, matuto tayong manalangin, matuto tayong magbigay. Yun po ang ibig sabihin ng mamuhay kasama ang Diyos. At yun ang ginagawa ni Noah. Kaya sa atin sa ngayon, tinuturuan tayo ng Panginoon kung ano ang purpose niya, kung bakit ipinapahintulot ang lockdown. Bagamat alam natin hindi madali, ang itinuturo ng Panginoon sa atin kung bakit mayroong lockdown. To improve the believers understand the importance of maintaining the relationship with God through daily prayer. Yun ang itinuturo sa atin ng Panginoon at tayong mananampalataya na magkaroon tayo ng kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin sa araw-araw. Kaya ipinapahintulot ang Panginoon na ang lahat ng tao ay pumirme sa tahanan, stay at home, mamuhay na kasama ang Diyos. At ang gagawin natin, ipapanalangin natin. Tayo ang maglilid sa ating sangbayan. Tayo yung gagamitin. Kaya ito ang nais ng Panginoon kung bakit tayo pinananatili sa ating pong mga tahanan. May layunin, may purpose. At kapag maayos ang relasyon natin sa ating Panginoon, kapag tayo nakikipag-ugnayan sa ating Panginoon, nakasisiguro na magagawa natin ang plano ng Panginoon na dapat natin ginagawa para itong COVID-19 ay magkaroon ng solusyon. Dahil hawak ng mga pangyarihan Diyos ang lahat ng bagay. Walang imposible sa Panginoon. Alam niya kung ano ang nangyayari. Hindi niya ipapahintulot ito nang wala lang. May magandang purpose ang Panginoon. Kaya nga ang sabi po ng Panginoon sa Colossians chapter 4 verse 2 na huwag kayong mabalisa. Gawin itong mataimtim at may pasasalamat. Kasi yun ang nais ng Panginoon na dapat nating maunawaan. At ito ang purpose ng ating Diyos, na tayo'y manalangin.
yung taimtim. At kapag tayo nananalangin ng taimtim, sigurado nakikita yun ng Diyos. At yun ang nakikita ng Diyos kay Noah. Kaya itong si Noah, malakas ang loob na pumasok sa daong. Bagamat kung iisipin natin, mahirap ang kalagayan ni Noah sa loob ng daong. Kasi nga, sarado. Wala kang lalabasan. Pero itong si Noah, hindi nag-aalala, hindi nababalisa, dahil alam niya na ang magandang purpose at layunin ng Diyos para sa kanila, para siya iligtas ang kanyang mga anak, ang kanyang mga manugang, yung mga hayop na inutos sa kanya na ipasok sa daong maliit, malaki, malinis, hindi malinis, at may purpose. At yun ang ginagawa ni Noah habang siya'y nasa loob ng daong. Nananalangin, nakikipag-ugnayan sa Diyos. Siya malinaw ang kanyang kaisipan, kaya hindi siya nag-aalala, hindi siya nababalisa. Kaya ganoon din sa atin. Hindi tayo mag-aalala, hindi tayo mapabalisa, hindi tayo mangangamba. Kung tayo patuloy na nakikipag-ugnayan sa pamagitan ng panalangin, dahil alam natin ang panalangin ay napakahalaga na ginagawa ng bawat mananampalataya. Ikalawang puntos, offer a prayer for everyone safety. Marami tayo dapat ipanalangin. Na unang-unang ipapanalangin natin yung pong mga doctors, yung pong mga frontliner, yung pong kinapitan ng COVID-19, dapat ipinapanalangin po natin. Ang ating presidente, ang ating gobyerno, dapat ipinapanalangin natin. Kasi mahirap ang kalagayan ng ating presidente sa kanyang pagdidesisyon. Pero sa pamamagitan ng ating pananalangin, ang Lord ang siyang magbibigay ng wisdom sa Lord. Katulad ng ginagawa niya kay Noah. Kaya mahalaga na tayong lahat ay nagkakaisa na nanalangin. Kaya dapat hindi tayo naapektuhan, hindi naapektuhan ang ating pananampalataya. Bakit? Kasi pag naapektuhan natin pong pananampalataya, hindi tayo makakapanalangin. Mangamba tayo, matatakot tayo. Bakit po? Don't let your faith be shaken by this coronavirus. Don't panic, don't fear, but pray and believe God and His Word. Manalig ka kapatid, maniwala ka. Walang yang virus na yan. Sa pamamagitan ng ating pananalangin, sa pamamagitan ng ating salita, yun ang siyang kagabay sa atin. Kaya yun ang ginagawa po ni Noah sa loob ng daong. Inaalagaan niya yung ipinagkatiwala sa kanyang mga hayop. Yung kanyang mga kasamahan doon sa loob ng daong, ipinapanalangin niya, ipinapakita niya ang kanyang pagmamahal. Kasi kabilin-bilinan po ng Diyos kay Noah. Alagaan mo itong mga hayop na ito. Ibig sabihin, ang Panginoon mayroong malasakit sa mga hayop. How much more na tayo kanyang inilikha? Imposible na siya'y walang malasakit sa atin. Kaya naiintindihan niya ang ating pong kalagayan. Kaya kapag narinig natin ang lockdown, magpasalamat tayo dahil merong itinuturo ang Diyos. Natututo tayong manalangin. Natututo tayong magtiwala. Natututo tayong sumunod sa nais ng Diyos na dapat natin ginagawa. Ito po yung nais ng Panginoon. Kung kaya tayo ay pinanatili sa ating pong mga tahanan. Maganda ang purpose ng Lord para tayo makipag-ugnayan, makipagniig sa ating pong Panginoon. Pangatlo po na puntos, call on the name of the Lord. Sa kalagayan po natin sa ngayon, ang dapat nating nilalapitan ay ang ating Panginoon. Tawagin natin siya
anumang sitwasyon na ating pong naranasan, mabuti man o masama, ang gusto ng Panginoon, lagi natin siyang hahanapin. Tatawagin natin siya. Ano man ang nangyayari, yun ang nais ng Lord sa buhay natin. Whenever you are in a difficult situation, instead of becoming fearful or angry, run to the name of the Lord. Kasi yun po yung gusto ng ating Panginoon. Kaya huwag tayo mag-alala. Alam ng Diyos ang ating kalagayan. Kasi po, na malinaw po doon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Sa aklat po ng Kawikaan, chapter 18, verse 10, ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan, talungan ng matuwid mula sa kapahamakan. So, kapag tayo po ay nasa mahirap na kalagayan, sabi ng Panginoon, tawagin natin ang kanyang pangalan. At kapag tinawag natin ang kanyang pangalan, sigurado na tutugon siya. Kaya anuman ang ating naranasan dahil sa COVID-19, ang solusyon ay dapat tinatawagan natin ang Panginoon. Kasi yun ang kailangan natin. Sa halip na tayo ay matakot, mangamba, o mainis, o magalit sa mga balita na ating napapanood, sa ating napapakinggan, ang gagawin natin, lalapit tayo sa Diyos. Kasi ito yung kailangan natin. Kaya hindi tayo dapat naapektuhan ng COVID-19, ng quarantine, ng lockdown. Kasi merong itinuturo ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. At iyon ang nais ng Diyos na dapat nating matutunan. Ano man ang kalagayan natin, dapat sa Diyos lalapit. Hahanapin natin siya. Ang pang-apat na puntos po, wait and be patient. Ito po ang dapat nating naunawaan. Hindi po pwede na lagit darating at darating ang umaga. Dahil sa panahon ni Noah, 40 days and 40 nights na silang pamilya ay nasa loob ng daong. Kung ating pong iisipin, mahirap ang kanyang kalagayan. Bakit po? Sarado ang pinto, sarado ang bintana, walang internet, walang phone, walang YouTube, walang TV. Pero sa atin sa ngayon, meron tayong internet, meron tayong TV. Bakit tayo mag-aalala? Samantalang si Noah, sa loob ng 40 araw, 40 gabi, hindi siya nag-aalala. Kahit walang TV, kahit walang internet, kahit wala siyang napapanood, hindi siya nababalisa, hindi siya nag-aalala. Kasi alam ni Noah, may purpose ang Lord kung bakit ipinahintulad na siya ay pumasok sa daong. Wala siyang naririnig kundi ulan, pero hindi siya naiinip. Bakit po? Kasi alam ni Noah, our God is watching over us. Do not be afraid. Be faithful to Him and wait patiently. Yun ang ginawa ni Noah. Hinintay niya ang paghupa ng ulan. Dahil alam ni Noah, hindi siya pababayaan. Hindi siya nainip. At iyon ang itinuturo ng Panginoon sa bawat isa, na huwag tayong maiinip dahil kayang gawin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat na kontrolin ang lahat ng bagay. Kaya niyang alisin ang COVID-19. Huwag lang tayong maiinip. Maghintay tayo. Darating at darating yung ating inaasahan mula sa ating Panginoon. Katulad ng ginawa ni Noah. Kaya, nalulugod ang Panginoon kay Noah.
Sa kabila ng kanyang nararanasan, hindi siya nagpa-apekto. Kaya naman, kinalulugdan ng ating Panginoon si Noah. Kaya, ang sabi po doon, sa aklat po ng Genesis, chapter 1, verse 2, sa paghihintay po ni Noah, na ito po ang ibinigay ni Lord para kumalma si Noah. Ang sabi po dito, na hindi nawaglit sa isipan ng Diyos si Noah at lahat ng hayop na kasama niya sa daong. Kaya pinaihip niya ang hangin at nagsimulang humapa ang tubig. Huminto ang mga bukal at tumigil ang pagbuhos ng ulan. Alam ni Noah ang mangyayari. Kaya hindi siya nag-alala. Kasi iniisip siya ni Lord eh. Hindi siya nawawaglit sa isipan ni Lord. Ganoon po, na kapag tayo po'y namumuhay kasama si Lord, hindi mawawaglit sa kanyang isipan, lagi niyang maalala, katulad ng ginagawa niya kay Noah. Kaya yun po ang nais iparating ng Panginoon sa gabing ito, na ang nais po niya sa bawat isa sa atin, turuan tayong mamuhay na kasama ang Diyos. At kapag tayo namuhay na kasama ang Diyos, makasisiguro na hindi tayo maapektuhan ng COVID-19, hindi tayo maapektuhan ng lockdown na ating pong naranasan. Dahil ang Diyos ang siyang mag-iingat sa atin, katulad ng ginawa niya, ginawa. At kaya, nalugot ang Panginoon sa ginawa po ni Noah sa loob ng 40 days and 40 nights na patuloy na siya'y nakikipag-ugnayan, patuloy na siya'y nananalangin, at hindi siya nababalisa, hindi siya nag-aalala. Kaya ang ginawa ng Panginoon sa buhay po ni Noah, sabi po dito sa Genesis chapter 9 verse 1, si Noe at ang kanyang mga anak ay pinagpala ng Diyos. Magkaroon kayo ng maraming anak at kalatan ninyo ang buong daigdig. Yun po yung nais iparating ng Panginoon sa oras nito. Na huwag tayong mag-alala. Hindi tayo pababayan ng Panginoon. Kaya ang nais ng Panginoon na ipinaparating sa bawat isa, namumuhay po tayo na kasama niya. Kapag tayo po'y namuhay na kasama niya, maranasan po natin ang ginawa ng Lord kay Noah. Iningatan, pinagpala, hindi pinabayaan, laging iniisip si Noah. Pero maranasan po natin yan, mga kapatid. Kung tayo ay susunod sa Kanya, na malaga na maunawaan po natin ang purpose ng Lord na magkaroon tayo ng pakikipag-ugnayan sa Kanya. Sa lahat ng sitwasyon, siya ang dapat natin nilalapitan. At sa mga nangyayari sa panahon ito, maghintay po lang tayo. At darating ang pakilos ng Diyos sa ating pong mga buhay. Maraming pong salamat. Naway mapagpala po tayo ng salita ng ating Panginoon. Purihin ka, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, O Diyos, sa mga salita mo na tinuruan niyo po kami na patuloy na makipag-ugnayan sa iyo. Ang nais niyo po ay patuloy kaming magtiwala. Ang nais niyo po ay patuloy kaming makipag-ugnayan sa pamagitan ng panalangin. Dahil napakarami po na dapat po namin ipanalangin.
ang aming pong presidenteng si Rodrigo Duterte na nangangailangan po ng pananalangin, maging ang mga frontliner, Panginoon, ay nangangailangan din po. Kaya sama-sama po natin silang ipapanalangin na patuloy na bigyan ng kapayapaan ang ating pong presidente. Kaya patuloy, O Diyos, na pinagkakatiwala ko po sa iyo ang buhay ng aming pong presidente na pagpulawin po ng karunungan, pagkalooban ng wisdom sa mga pagdidesisyon at patuloy niyo pong ingatan bilang itinalaga mong namumuno sa aming pong bansang Pilipinas. Ang dalangin ko po, Panginoon, na patuloy niyo po siyang samahan, patuloy na turuan niyo po siya na matuto sa inyo po magtiwala. At dinadalangin din po namin, O Diyos, sa mga oras na ito, ang lahat po ng mga doktor, ang lahat po ng mga frontliner, sa mga kapulisan, sa mga kasundaluhan, na siyang nangangasiwa ng kapayapaan. Lord, ingatan niyo po sila lahat, patuloy na maranasan po niya ang inyong pong pagkilos. At maging sa mga COVID-19 na mga positibo, mga tao nakakaristo, idinadalang din po namin, Panginoon, na iulat niyo po ang inyong pong parang kamay, putin, upang ang mga nahawahan po ng COVID-19 ay magsigaling. Sa iyo po namin, Panginoon, ipinagkakatiwala ang lahat, dahil alam namin, Panginoon, na hindi lingid sa iyo, at alam din po namin, Panginoon, ikaw ang siyang may kontrol ng lahat ng bagay. Kaya pinagpapasalamat po namin ang salita mo, sapagat ang salita mo ang siyang nakapagbibigay sa amin ng kaliwanagan kung ano po ang dapat po namin gawin. Kaya kami po ay napupuri at nagpapasalamat at nagagalak sa mga salita mo ng aming pong napakinggan. Maraming salamat at pagpalain po tayong lahat ng Diyos.